Mga hayop man, may sarili silang kwento ng pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa buhay na pwedeng-pwede nating kapulutan ng mahahalagang aral. Bagamat isa ang mga pagong sa pinakamatandang nilalang na nabubuhay sa mundo, kabilang din sila sa pinakananganganib ng malipol. Noong Mayo, sinagip ang mahigit 1,000 mga pagong na nakakulong sa isang bakanting lote sa Barangay Binga, San Vicente, Palawan. Ipupuslit daw sana palabas ng Pilipinas ang mga kawawang pagong. Ang mga nasagip na pagong ibinigay sa pangangalaga ng PWRCC o ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Sensitive sa damage sa kanilang mga shell. So kung hindi mo aagapan yan, maaaring mabulok. Natsyempuhan din namin sa Palawan ang pagsakote sa isang dayuhang bangka na nanghuhuli raw ng pawikan. Nung habulin ng Coast Guard ang bangka, nakita raw nilang may mga inihahagi sa dagat ang mga sakay nito. Mga embalsamadong pawikan. Natagpuan din sa bangka ang sako-sakong bulak na gagamitin daw sa pagtataxidermy o pag-eembalsamo ng mga pawikan. Nakuha rin ng mga otoridad ang lambat na gamit ng mga poacher at ilang container ng formalin, chemical na gamit sa pagpipreserba ng mga patay. So nung naboard namin to, tuloy may mga kon pa sila na nakapagilid, may mga deadly weapons na ginagamit nila dun sa pangpamatay ng turtle. May laman pa na formalin to nung naboard namin. Gagamitin namin to laban dun sa kaso. So, may mga bakas pa rin ng dugo ng pawikan sa bangka. Ito yung ginagamit nila pamukpok sa pawikan. Maging ang mga tuko hindi nakaligtas sa pang-aabuso. Sa pier ng Zamboanga, paulit-ulit na nakahuli ang mga pulis ng mga nagpupuslit ng tuko. Naabutan pa nga nilang pinapakawalan ang 2 sa mga ito sa isang abandonadong gusali kung saan marami raw makakain na insekto ang mga tuko. 6 sa mga pinakawalang tuko ang nangamatay. Ginagamit daw kasi ang mga ito gamot. Umabot sa 4 na tindahan ang napag-alaman naming nagbebenta ng pinatuyong tuko sa Binondo. Pero kung ang mga eksperto ang tatanungin, wala raw sapat na basehan na nakagagamot ang tuko. Wala kasi tayong evidence or pure data, raw data na magpapatunay na meron nga talaga silang mga medicinal properties. Kung hindi gamot, pet o alaga. Matapos magsuot ng guwantes at magbitbit ng flashlight, lumarga sina Diego. Hindi niya tunay na pangalan. Pinagkakakitaan kasi nila ang panghuhuli ng tuko. Nito lang July, simula nung tinawagan ako ng pinsan ko na meron daw angkat sa akin tuko. Na nagka-interest ako, gawa ng may halaga tuko eh. Bagamat madalas na pinagmamalupitan ng mga hayop, may mga tao ring todo kung sila'y alagaan. Ang jacuzzi ito, pinalibutan ng mga scented candle, binudburan ng mga rose petals, hinaluan pa ng orange scented aromatic oil. Pero ang magbababad dito, hindi mga tao, kundi mga hayop. Since I love my dogs, syempre gusto ko rin sila matamper. Kasi syempre nasistress rin sila. So, it's very relaxing for them. Pati ngipin ng aso, pwede ring ipabutingting. Mabilis yung vibration niya. So, kapag kadidikit mo siya doon sa mga calluses or mga tartars sa ipin, pusa siyang nagbibiyak. So, para matanggal yun. So, hindi naman siya maapektuhan yung teeth mismo kasi masyadong matigas siya. Sinampulan din kami ng pet salon owner na si Michelle ng paboritong extreme makeover ng kanyang mga kliyente.
finish na siya ibilugin. Ngayon, we're going to apply na yung kulay black sa kanya for a panda. Ito yung cream. Before applying yung color, kailangan lagyan mo siya on the eyes para protection na hindi pumunta mismo directly yung color. Matapos lang ang halos 40 minuto, ang aso mukha ng oso. Red! Sunod na sunod din ang luho ng mga alagang aso ni Coco, isang businesswoman sa Cebu. Kompleto ng accessory sina Blue at Red. Ito para sa mga yung kuto. Ano yan? Binili ko to sa Switzerland. Dahil BFF o best friend forever daw, kung ituring niya ang kanyang mga alaga, ikinuha rin ni Coco sina Blue at Red ng yaya, si Jean. Kung kailangan ng kalaro ng kanyang mga alaga, siya raw ang nagiging playmate ng mga ito. Iniisip ko yung nila na, parang amo na din nila ako. Yun yung, parang panatag na yung loob nila sa akin. Pero ang mga tiga Coast Guard, hindi lang basta kapritsyo ang ibinibigay sa mga aso. Itinataas din nila ang dignidad ng mga ito, lalo na ang mga aspin o asong Pinoy. Hindi maitatangging mas marami pa rin sa kanila ang inaapi, kinakatay, tinupulutan. Yung iba na kinatatakutang may rabies, pinagbabaril o hindi kaya ginagas chamber. Kaya nag-ikot-ikot sa mga bahay-bahay ang mga tiga Philippine Coast Guard para mag-recruit ng mga askal. Ay, meron kami ngayon, programa na nag-train kami ng mga aso. Baka gusto nyo isali ang inyong aso. Aba, matalino yan. Mas gusto raw talaga nila ang mga askal na 4 hanggang 6 na buwan pa lang ang gulang dahil mas madaling turuan daw ang mga ito. Ang mga mapipiling askal dito sa kampo ng Philippine Coast Guard sa Taguig dadalhin. Dito sila ititrain para gawing K9 unit ng ating pamahalaan. Sa papasok na Year of the Rabbit, ano kaya ang maging kapalaran ng mga hayop? Sana suwertehin din silang mahanap ang kanilang tunay na puwang sa mundo.